Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from my Sagray channel, a faith healer, also matarder. So, ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-escape ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. So we're back. Na-miss nyo ba ako, Pisces? So let's see and watch this. Sige, eto na. Bubulabugin natin yung mukhang pagkatao mo. And this is something chariot card. You need to take an action or this is something a movement, no? May pagkilos, may paggalaw na, no? Nang hinihintay mong proseso or progress or something documents or something maaaring makapag-travel ka na guys, no? This is something two joining forces that brings you into success, no? You need to do something, no? You need to do something taking actions, no? And kasi sinasabi dito, this is something moving forward. Di ba? Makakalaya at makakalis ka na. This is something in Eight of Swords, no? Kumbaga kailangan mo lang umalis just sa situation mo or either sa mga negativity sa'yo. No? Kung gusto mong tuluyan makarecover, makalaya sa eksena na yan, kumbaga ngayon palang himay-himayin mo na kung sinong totoo at hindi totoo sa paligid mo, no? Marunong ka dapat lakasan ng pakiramdam. This is something a tower moment for major changes, no? May mga pagbabago magaganap at may mga bigla ang magaganap. As sudden changes, of course. No, this is something that brings you a disaster or trauma or rebuilding, no? Kaya maging handa ka. Hindi lahat ng mga pagbabago ay maganda. At hindi rin ang pagbabago ay pangit. Kaya kailangan maghanda ka. This is something a Seven of Pentacles with a harvest time. Paying off. No? Hard work is paying off. So, kung ano yung mga bagay na ginawa mo ay maaaring kaakibat nito yung mga bagay na ginawa mo guys. Maaring kumbaga itong this is something a paying off that brings you into a new beginning that brings you into bangungot, no? Disaster is something a nightmare. So, kumbaga, alamin mo at maging maingat, maging masisi sa mga gagawin mong action. And this is something Ace of Wands. So, something, a new spark, a new project, new plans, this is something a new beginning. Kumbaga, magkakaroon ka na ng bagong simula, bagong oportunidad na magpapalawak at magpapagaang ng buhay at kinagagalawan mo. This is something, a Ten of Cups that brings you na happiness. No, may kaligayahan at maaaring magbigay sa'yo ng nag-uumapaw, no, na nakatuparan sa mga hiling, no? Emotional stability. Maaaring ito yung magbigay sa iyo ng parang panatag na kalooban. This is something Ace of Pentacles. So, this is a big money, big opportunity. This is something coming in. No? Talagang papasok, papalapit na malaking pasabog na finances. Ito na nga ang pag-ulan ng biyaya. The Eight of Swords represent the Ten of Wands is something burden, no? Kumbaga may mga bagay na nangyayari sa'yo na nagbigay sa'yo na sakit at sikirot, responsibilidad at obligasyon, no? Kailangan mo nang kumawala. Ay, yun yung nangyayari with the toxic culture with the Filipino, guys, no? Kailangan mo nang i-let go yung mga ganong eksena, no? Kung alam mong namimihasa at talagang, di ba, kung kumbaga ano siya, nagiging batugan na yung mga tao sa paligid mo, no? Kumbaga gawin mo silang kumbaga turuan mo sila ng way, no? Kung paano matutulungan ng sarili nila, no? Parang inaabuso ka nito no? Kumbaga tinutulungan mo na inaabuso ka pa sa tulong mo, di ba? Kumbaga namimiha sa imbis na tulungan ng sarili nila, guys. Kaya just be aware sa gagawin yung actions, no? Kumbaga kailangan nyo silang bigyan ng, kumbaga kung tumutulong ka, bigyan mo ng puhunan, no? Na makakatulong para kumbaga sila mismo mag-grow, di ba, on their own. So, because this is something a King of Wands by visions, no? Patalasin mo ang intuition mo, no? Kumbaga, lakasan mo ang pakiramdam mo. This is something high standard person, but kumbaga itong tao na to yung malakas yung pakiramdam, malakas yung
yung tinitignan niya na yung isang situation agad, no? Mga tinitignan niya na yung possibilities, yung advantage and disadvantage. Ganun ka dapat tumingin, no? Sa mga sitwasyon mo, no? Kailangan lakasan mo na ang loob, lakasan mo na yung pakiramdam, tignan mo yung mga bagay sa paligid mo. Maging ano ka ba, maging transparency ka, no? Hindi lang sa kanila, kundi para sa sarili mo. No? Kumbaga, tignan mo yung sarili mo, 5 years, 10 years from now, kung asan ka na sa situation mo. Diba? Diyan ka pa rin ba sa sitwasyon mo na kahit ka pa rin ba ng kayod? Diba? Dapat tignan mo kung paano ka mag-grow no, bilang isang tao. Diba? Kumbaga mamaya nabubulok ka na lang sa pagtutulong-tulong ng pamilya mo. So tulungan mo rin sila paano nila matutulungan yung sarili nila, diba? Kumbaga nandun na tayo sa pagtulong, guys. But kailangan mo nang baguhin yung sistema, no? So let's see what is the 7 of Pentacles. Pentacles represent the Knight of Pentacles. So this is something practicality. So guys, kailangan nyo maging practical dito, physical, emotional, no? That brings you a long-term investment. Kumbaga kung gusto mo magpangmatagalan, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na, di ba? So let's see what is the Ace of Wands. Represent the full card for a new beginning coming in for you. This is something a new spark, uniqueness. No, something yung signatures, na bibigay sa iyo ng something a potential, no, for a new beginning talaga at bagong eksena na magdadala sa iyo ng success. So let's see what is the 10 of Cups. So this is something star card for healing, emotional healing, guys, talaga. Emotional stability healing, guys. Kung ito yung magbibigay sa iyo kumbaga, ano siya, kapanatagan, no? Magiging panatag ng kalooban mo, magiging panatag na ang kaisipan mo. Kumaga, maaring magbibigay sa iyo ng kalayaan, no, for stress, ganon. So let's see what is the chart coming across the Ace of Pentacles. Represent the Queen of Pentacles. So this is something practicality, no? Pagdating sa finances, this is a good sense pagdating sa entrepreneur. So, kumbaga marunong ka humawak ng negosyo, hanap buhay nga lang, kumbaga yung mga tao sa paligid mo ay maaaring kumbaga kailangan mo na baguhin yung sistema, no? Kumbaga malaking finances, kumbaga malapit sa iyo ang swerte, malapit sa iyo ang pera, pero mabilis lang talaga siya maubos dahil mali ang sistema at mali ang cycle kung paano mo ito mapapatakbo at pinapatakbo. Now, this is something Ace of Swords across the 10 of Wands represent the King of Swords. Stop the pattern. So, see, I told you so. Diba? Kumbaga, putulin, alisin yung mga bagay-bagay na alam mong hindi na nakakabuti. No? This is something head over heart. So, gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo for this time. No? This is something, 5 of Cups with something regret, disappointment. No? Kumbaga, may mga bagay na nawawala sa'yo. May mga bagay na unti-unti na naglalaho sa'yo. No? Hindi sa lahat ng oras malakas ka. No? Hindi sa lahat ng oras kaya mo pa. Diba? Kaya kailangan ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. This is something 7 of Pentacles. And because this is a Knight of Pentacles representing Hangman, new perspective, no? Baguhin ang pananaw, baguhin ang mindset, baguhin yung thoughts nyo, diba? So let's see what is the Ace of Wands across the full card. Represent the 7 of Wands. Protect your power, protect your energy. Kumbaga, protection ng yung sarili mo, diba? Protection mo na yung sarili mo para sa sarili mo, diba? Or protection mo yung sarili mo laban sa mga tao sa paligid mo, diba? Kumbaga, isa rin tayo, walang ibang kalaban kundi ang sarili mo din dito, diba? But set your boundaries, guys. And the 10 of Cups represent the Star card. This is something it comes with I'm moving on or something getting away from the situation, no? Ito yung sinasabi na makakalis ka na situation at may mga bagay na uhuhubarin at malalaman mo kung ano yung mga bagay na hindi mo palubos na nauunawaan. At sinasabi dito with the 6 of Pentacles, give and receiving something by the universe. Hindi naman pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take lang ng take, di ba? Kailangan this is something a balance, no? So let's see, ito yung magbibigay sa ng hustisya, ha? Ito yung support with the guidance, with the something community, friends, of course, of your family, guys, no? Kung magala mo dapat sa sarili mo kung paano mo magiging balanse, no? Nandito tayo sa generosity, or kumbaga napaka-generous mo sa pagtulong or sa mga tao sa paligid mo. But, you need to set the boundaries, of course. Additional messages about naman tayo sa career. Sa career, there's a 4 of Wands by celebration, homecoming, family gathering, or something at twin flame energy. Connected with your love life, may kakasal this time, ha? Or may mag-propose or something, an engagement or proposal or partnership na for long term. And this is a higher level commitment. There's a two of swords with an indecision. May mga bagay na nahihirapan ka mag-decide. Kasi parang, kumbaga, nandun ka pa sa part na obligasyon. This is something a 10 of swords, backstab, sabotage. Just be aware, guys, ha? Pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, may sabotahe. Mag-iingat, ha?
Additional messages about sa love life. So, this is a Knight of Swords with a success drive-in. At makaka-recover ka na from the pain and that time is something healing. No, this is something solid foundation. No, kumbaga malakas ang pundasyon or may mga pinagdaanan na kayo ng partner mo, ng relasyon nyo, na maaaring makaka-recover ka na kayo. Sinira kayo ng family-related, guys. No, kumbaga may mga toxic family din dito, no? Additional messages about sa health. Sa health mo naman, there's the devil card. So, this is something abusive. Dito, 2 of Pentacles with a balance. Wala ka may nasasense ako with the negativity, you know, with the doing some black magic, but palipad na hangin lang siya. There's a 2 of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance, ha? Kasi there's something abusive at may mga bigat na nararanasan ka ngayon, no? May, okay. Meron din daw gumawa ditong sumpa sa'yo or kamalasan, ha? Kaya, kumaga kahit anong kayod mo, hindi ka nakakausad, hindi ka nakakabangon, di ba? Eventually, kumaga nandun ka na sa part na pasok ng pera, tapos balik ka ulit sa eksena, ganon. So guys, let's see. What is the Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck? Let's see what is the Romance Angel for Mystic Love Oracle deck. So this is something legal matters, no? Kumbaga, nandun tayo sa legal na usapan. May mga bagay dito na maaring may mga utang or something, meron dito mga kaso, no? May mga bagay, problema ka dito. There is a divine intervention. Paalala sa inyo yun ng ating divine, no? And this is something love. There's something legal matters by a separation, no? Meron ditong no, parang separation or yung paghihiwalay, basta paghihiwalay siya ng asawa, annulment, no? Or something, yun nga, no? Tungkol dun sa paghihiwalay. This is something sign and meaningful with the love, no? Love can exist. Meron talaga ditong long term na magmamahal talaga sa'yo. No? So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Let's see what is a Yin and Yang Oracle card. Yin and Yang Oracle card represent what? Separation. I told you so. Diba? I told you. Diba? Pasabag. And this is something conflict. Ito yung nagbibigay ng conflict sa'yo. Kaya nag-trigger yung mga problema. And this is something apology. May paghingi ng tawad, ha? Baka itong tao na to, maaaring, kumbaga, hindi matutuloy separation nyo or maaaring nag-separate kayo, but eventually, magkakaroon ng reconciliation. So, let's see what is the magical fairy messages. And this is something beyond yourself, di ba? Kumbaga sinasabi dito, maging transparent ka sa sarili mo, maging totoo ka sa sarili mo, no? At sinasabi sa'yo dito, this is something children's, no? Parang meron dito connected with your children na nakaka-apekto pagdating sa love life. So, let's see guys, no? What is the synchronicities? Let's see what is the synchronicities. Represent the block. So, see, diba? Binablock yung swerte nyo. And this is something for princess, no? Kung nandun ka na sa part na parang Disney princess ang atake mo eh. Parang naghihirap ka. Alam mo yung parang nandun ka na parang inaalila ka na dapat prinsesa ka. Diba? Parang katulad ni Cinderella, guys. Na pero don't you worry, may Prince Charming na magbibigay sa'yo ng pagbabago sa buhay mo, ha. Pero at the end of the time, magiging maganda buhay mo, no? Parang Cinderella lang yan ang atake mo daw, guys. Additional messages. No, there's something black magic nga. Di ba, Cinderella, this is something magical, no, situation. This is something artist. No, mag-ingat ka, may drama, guys. No, may nagdadrama dito. So, let's see what is additional messages with the magical fairy messages. And because this is something detached from this situation na kailangan nyo na pakawalin yung sitwasyon. And this is your life canvas, diba? Kumbaga sinasabi dito na, kumbaga, this is your life purpose, sorry. Sinasabi dito guys na parang, ito yung purpose mo sa buhay, no? Maliwanagan, matauhan, na mawindang. Additional messages for angels answer. Romance, no? Tungkol sa pag-ibig. Additional with, in the near future. Ngayon, kumbaga darating sa future mo na lahat ng mga bagay-bagay sa'yo ay maaaring magtatagpo kayo, no? Sa huling chapter ng eksena mo. Ganon. The situation improve. Diba? Magbabago na ang sitwasyon mo. Akala mo, yan na yun. Akala mo, yun na. Akala mo, alam mo na. Hindi pa pala. Additional chakra.
So, this is something forgiveness. Meron talaga forgiveness dito, guys, ha? May kapatawaran. There's a confusion. Maaring ginugulo ka lang ng mga tao sa paligid mo, ha? Maging aware ka, mayroong nanggugulo dito daw. This is something victim. Na biktima ka lang. Diba? Let's see what is additional messages with an angel spirit. And of course, there is something, a planting, no? Kumbaga, kung anong tinanim mo siya nga, anihin mo. And this is something awareness, no? Opportunities. Maging aware ka sa mga oportunidad, ha? Huwag ka masyadong eksena dyan. Diba? Mag-iingat ka sa mga opportunity. And this is something transformation. Diba? Unti-unti na magbabago ang mga kaganapan sa buhay mo with a magic bloom. Diba? Sabi ko sa'yo, this is something a magic. Diba? Magical situation dito, guys. Para kang prince, para kang lakas mo maka-Cinderella talaga. Parang api-apihan ka dito. Tapos, at the end of the time, magiging maganda na buhay mo. Diba? And this is something nothing welcome this situation. Maaaring makakaalis ka na sa situation mo. And show the world the real you. No? Pakita mo sa mundo kung sino ka talaga. And this is you are good enough. No? Sapat ka na eh. 'Di ba? May mga bagay lang na kailangan mo linisin, no? Yung mga tao sa paligid mo or nasa hanay mo. For romance angels, this is something honeymoon. Diba? Mag-honeymoon, no? Diba? Kulang-kulang sa dilig. Lang. And this is something, let your friends help you. Nahayaan mo yung mga kaibigan mo, tulungan ka. No? And this is something retreat. No? Disconnect from the world. Kailangan mo nang kumawala sa mga sitwasyon na nagbibigay balakid, stress, depression sa'yo. Additional messages. So, there's just a judgment for a wake-up call. No? Parang pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. Relationship. Connected talaga pagdating sa pag-ibig, ha? Malaking factor ang pag-ibig sa'yo. For Archangel Raphael messages, represent prayer works. Na kailangan mo na pagdarasal, kumbaga yung mga pinagdasal mo, maaari matupad na. Oh, talaga pa. Charis. And this is something, detoxification. Kailangan nyo maglinis ng sarili. Kailangan nyo ng herb, and of course, herbal. The herbal tea, no, or something, fiber, no, fruit and vegetables. And this is sound counseling. Matuto kang makinig, no, sa mga advices. And there's children's double clarification, no? May kinalaman talaga ang mga anak or may mga bagay na naapektuhan ng mga anak mo dito. Additional messages with an angel spirit. So this is something devoid, no? May mga bagay na kailangan kang iwasan, tigilan. For the energy, represent what? For the energy, there's a man holding a coin. Kumbaga, meron ditong lalaki na, may finances talaga. There's something, a boss. Or this is a high standard, no? May pera to. No, and of course, this is something door to the value. Bukas ang pinto pagdating sa mga values or pagdating sa finances. And there's a cornucopia. Kailangan mo ng fruit and vegetables. No? So, let's see what is the Jesus loving quote said. Jesus loving quote said, let your light so shine before men, they may see you the good works and glorify your Father which is in the heavens. So see, hayaan mong mamayagpag ka, hayaan mo yung kahalagahan, katangian, kakayanan mo ang maglantad sa'yo, no? Parang, kumbaga may kakayanan at kaalaman ka dito na yung kung magpapa-appreciate ng ibang tao, no? Makikita nila yung halaga mo, yung pagiging ikaw, no? Yung mga galaw mo, yung mga gawa mo, papahalagahan nila yan, no? Diyan makikita kung sino ka talaga. So, let's see what is the angel's number. Represent 8884. Oh my God, pera! No, this is something of personal power, material, spiritual abundance, no? All in a good and pleasant in your life will multiply. Angels are sending the number to reassure you of the prosperity and being ahead. Your surrounding will treat you with admirations and respect. Use it for the good, greater good. No? So, kumbaga, sinasabi talaga dito na kumbaga, may kakayanan ka, alaman ka, may katangian ka eh. No? Paano mo pagyayabungin yung sarili mo? Malapit ka sa swerte. May swerte ka nga lang, mayroon lang kasamang negativity or black magic dito, kaya kami namalas. O kaya nagtutuloy-tuloy yung kamalasan na nangyari sa buhay mo. So let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Represent achievement. So see,
This is something stairs, guys, na nagre-represent na, kumbaga, nandun ka na sa level up, no? Pataas sa level 1, like that, or level 2, level 3, no? Kumbaga, malapit ka na sa kalagitnaan ng eksena, kaya wag kang, diba? Huwag kang titigil. As I advance of the road towards achievement, I discovered the greater strength and learn from each challenges. I believe my truest potential. Today, I have faith, my ability, and myself. I move forward towards the fulfillment of my visions. I reach my objectives, and courageous I embrace life. I always in the good company on this journey towards the light. So see, alam mo hindi ka naliligaw. Alam mo na sa tamang landasin ka, at alam mo, kung magtatahakin mo yung kaliwanagan at patungo sa tagumpay mo. No, may mga pagdadaanan ka at ngayon nare-realize mo lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo sa nakaraan na isang halimbawa o isang karunungan o kaalaman na nagbibigay o paghubog sa iyo para mapunta ka sa rurok ng tagumpay. So guys, this is something a weekly gabay for the month of August 17 hanggang August 23 for this sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. First, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!